Hi everyone, this is Oliver Castro, ang baklang true kung magmahal pero laging iniiwan, laging sinasaktan. Kaya heto, nag-vlog na lang. Namiss ko tong lumang intro ko sa pagbablog at parang ibabalik ko na naman ulit. Ganun talaga. You know naman sa love, diba? You don't always win. We love each other pero talagang may mga hindrances talaga. And that time, our family was in power pa naman before. So there was a time when Bimbi asked me a question. Mama, kambing ka ba? Charot. Well, anyway, for today's video, guys, ay magluluto po kami ng sisig na pisngi ng baboy. Sakto, may natira pa doon sa kinatay nilang baboy noong kasal. Kaya pwede pa yan, naka-frozen naman. So, ang gagawin naming sisig ay yung iniihaw kasi namiss ko yung lasa ng inihaw na sisig. Kasi yung iba, di ba, piniprito nila. And they call it crispy sisig, but I don't like it. Mamantika, parang love life, masama sa kalusugan. Ha? At syempre, kung mag-iihaw ka, ano una mong gagawin? Malamang pagbabagain mo yung uling. Kasi yan yung matagal yung magpabaga. Tapos, kung nagbabagang balita na siya, ilagay mo na. Or ipatong mo na yung pisngi ng baboy na hiniwa-hiwa tapos pinakuluan na sa tubig, konting asin at paminta. Parang ganyan sa nakikita nyo, di na kailangang paypayan kasi aapoy yan dahil dun sa taba. At kapag umapoy yung baga, kailangan buhusan ng konting tubig para mamatay yung apoy kasi masusunog yung iniihaw, papait. Kaya hindi pwedeng hayaang umapoy at huwag mo ring paypayan. So habang iniihaw yun ng kapatid ko, kukuha na ako ng kalamansi dito sa kapitbahay namin. O diba, di na namin kailangan pang bumili. Ang mahal-mahal pa naman ng kalamansi sa palengke. So ganyan lang po yung pagkuha ng kalamansi. Madali lang kasi mababa pero medyo buwis-buhay po siya ng very light. Kasi kapag tumumba yung tinutuntungan ko na upuan, babagsak po ako doon sa makina ng patubig na nasa ilalim. Pero okay lang, ano ba kayo? Huwag kayong mag-alala kahit malaglag pa ako dyan. Sanay naman na akong mahulog kahit walang sumasalo. O siya, tama na nga yan. Napuno ko naman na yung mangkok. Nakakainganyo lang kasi kumuha. Parang ayokong tumigil kasi ang daming malalaki talaga. Pagbalik ko, ayan, marami na rin silang naihaw. Halos patapos na. So, di ko na yung bibidyohan hanggang matapos kasi alam nyo naman na kung paano. Matagalan pa tayo dito, ako pasisihin nyo. Ayan yung mga natapos na oo, di ba nakakatakam? Habang nag-iihaw pa sila, sinimulan na namin ni nanay ko ang pag-prepare sa ibang mga ingredients na gagamitin. Pahiya-hiya pa siya dyan actually. Sabi niya di pa daw siya nagbibihis kaya wag ko daw isama sa video. Bahala ka dyan. Siya yung nagpiga sa mga kalamansi. Gumamit siya ng strainer para hindi sumama yung mga buto. At ako naman yung naghiwa sa sibuyas. Sa paghiwa ng sibuyas, syempre yung maliliit, pansisig nga, di ba? Ewan ko ba ba't nag-i-explain pa ako sa inyo dali-dali namang gawin ito. Sabi nila guys, sa paghihiwa daw ng sibuyas para hindi ka maiyak, kailangan mong ngumuya ng bubble gum. Try nyo nga guys, di ko pa naman nasubukan Kaya di ko alam kung totoo. Kung ayaw mo namang ngumuya ng bubble gum, edi mag-helmet ka. Charot. At ayan, doon ko napagtanto na sibuyas lang pala ang magpapaiyak sa akin. Ikaw ba? Tatanungin kita ngayon din. Saan gawa ang tusino mo? Charot. At ayan, sinimulan na rin hiwain ng kapatid ko yung mga inihaw na pisngi ng baboy. Medyo matagal-tagal ang paghiwa niyan guys, kaya habang naghihiwa pa siya, sinimulan na naming i-mix yung mga ingredients. Mas masarap daw kasi kapag nababad yung sibuyas sa kalamansi. Kaya ngayon, ibuhos na ang beer sa aking lalamunan. Charot. Syempre, ibuhos mo yung kalamansi dyan sa sibuyas, tapos lagyan mo ng paminta and salt to taste. Yun lang. Wala ka nang anumang ihahalo dyan na pampalasa. Kasi sa pagkakaihaw pa lang nung pisngi ng baboy, sobrang malasa na po siya. Sinasabi ko sa iyo. Malalaman nyo yan kapag tinikman ko na. Dahil sa facial expression ko. Tumulong na rin yung nanay ko sa paghiwa nung inihaw para mapabilis. At habang hindi pa sila tapos, ako na may nagpunta sa bahay ng tita ko upang manghingi ng sili. Kasi masarap ang sisig kapag maanghang. O diba? Ganito sa probinsya, di mo na kailangan bumili ng mga basic ingredients. Nasa tabi-tabi mo lang. O siya, tama na yan. Baka maubos ko. Ang dami pa naman hinog. Pagdating ko sa bahay, tapos na nila hiwain lahat. And then it's now time for me para paghalu-haluin na lahat ng sangkap. Ang bango guys, amoy pa lang ang sarap-sarap na talaga, grabe. Binuhos ko na yung ating heterogeneous mixture doon sa hiniwa-hiwang inihaw na pisngi ng baboy, tsaka ko hinalo ng mabuti. Haluin lang ng haluin hanggang sa mapagod ka. Pero wag kang sumuko ha. Bago ko lagyan ng sili guys, nagtabi muna ako sa isang mangkok para doon sa pamangkin ko kasi ayaw niya kumain ng maanghang, ganun yon. Hindi naman kasi lahat mahilig sa maanghang, di ba? Kaya kailangan mo rin talagang isipin yung ibang tao na kakain. Huwag yung pansariling panlasa mo lang yung pahahalagahan mo. May sense naman yung sinabi ko, diba? At ngayon, nung nakapagtabi na ako, hiniwa-hiwa ko na yung mga sili. Gamit ang kutsilyo malamang. Pero mas maganda daw kapag gugupit-gupitin mo yan gamit ang gunting para hindi maanghangan yung kamay mo. Kaso sa part ko, hayaan nyo na lang ako, okay? Kung maanghangan man yung kamay ko, wala naman kasing nagkikare sa akin. So don't care about me anymore. Char. Ayan, nilaglag ko na yung sili katulad ng panlalaglag ni Wilbert kay Zainab. Charot. Joke lang yon pero half meant. Tikman na natin guys, nakaka-excite. Ang sarap guys, ito yung hinahanap kong totoong lasa ng sisig talaga. Yung may sarap at anghang na nanunuot. Seriously, sobrang sarap talaga guys. Namiss ko yung ganitong lasa ng sisig na hindi ko makuha-kuha tuwing nagluluto ako sa Saudi. So yun lang, ano pang inaantay mo dyan?